Sir Ricky, nung sinulat niyo to more than 40 years ago, Yes. would you thought, naisip niyo ba na hanggang ngayon, grabe pa rin yung relevance ng story ng Himala sa lipunan natin? Oo nga, para siyang himala. Nung sinulat ko siya, actually, 1976, na-reject siya ng mga producers, na-produce lang 1982, na parang himala. And then ngayon, paulit-ulit siyang lumalabas sa iba-ibang forma. So, para siyang himala ng himala ng himala. So, masarap na pakiramdam. Pero hindi ko naisip na mangyayari yon. At hanggang ngayon, hindi ko naisip na eventually magiging film ulit siya, na musical naman. So maganda yung sinabi niyo kanina, no, nung pinalabas to nung 1982, hindi rin naman ganun kalaki sa box office, pero tumabo sa takilyan sa awards. Oo, nung una, hindi siya ganun kalakas eh. Kasi nga, gaya nung sabi ng mga producers na nag-reject sa kanya, walang love team, namatay yung bida sa ending, akala nila religious film, maski hindi naman totoo na religious siya. So, mahina siya nung una, pero umangat siya nung umangat, lalo na nanalo ng awards. So yun, siguro it shows na kuminsan, maski feeling mo dihado ka, hanggang ngayon, musical, walang big stars, puro theater actors yung lumalabas. But on the other hand, lumalakas ang loob mo in the thinking na may ginagawa kang bago at daring. Walang mangangas na gumawa ng pelikula na puro stage actors ang bida ay ang gaganap, lalo na during the festival na ang daming malalakas at malalaking kakompetensya. And yet, it makes you feel good na being small, and yet lumalaban. So last on my part lang po, yung relevance po niya hanggang ngayon, no? Grabe pa rin yung relevance ng kwento niya sa lipunan natin. Yes, oo. Yun actually yung masarap isipin na hanggang ngayon relevant pa siya at ang kanyang issues na tinatakol. Pero medyo malungkot din isipin na hanggang ngayon relevant pa rin yung issues na tinatakol niya. Sa ngayon, I think karamihan sa ating mga kababayan parang naghihintay pa rin ng isang Elsa na magliligtas sa kanila, kakapitan nila, magpapakita sa kanilang ng daan. Hindi nila nare-realize na gaya ng sinasabi ng pelikula, nasa puso ninyo. Kayo ang magbibigay ng solusyon, hindi si Elsa. Ricky, ano reaction ni Ate Guy nung nalaman niya gagawin itong movie pero musical? Natuwa siya kasi nung 2018 at 2019, dinala ko siya sa preview ng musical. And tuwang-tuwa siya eh. At humanga siya nun kay Hazel. Sabi niya, husay-husay ni Hazel. And then yun, lumipas sa mga taon. And then nung ginagawa na namin to, nilapitan namin siya. Kinausap ko siya. Pwede ka bang mag-participate dito sa pelikulang ito? Hindi kami nagdalawang salita eh. Nag-yes siya agad eh. Kasi sabi niya, oo kuya, mahalaga yan eh. Legacy yan eh. Sabi ko, hindi ka na nag-alangan na parang uulitin, gagawin yung una. No, hindi kuya eh. Intact na yun eh. Yun yung pelikula noon eh. Ito ngayon bago. So meron siyang Ginawa meron niya. siyang Ay. meron siyang participation. May participation sa pero siguro wala akong liberty na sabihin. Pero kung napanood niyo yung trailer, yung huling line doon, na voice over, si Guy yun. Voice over lang. Si Guy, dun sa So si Guy yun. Parang may ano siya doon. Yeah, kasi sabi ko kay Guy, aminin na natin Guy, mula noon hanggang ngayon, bahagi ka ng Himala, the film, hindi na yan mababago at hindi matatanggal. Kung yung pelikula patuloy na nabubuhay up to now, maski na iba-ibang reincarnation, bahagi ka nun, dala-dala ka na nun eh. Dala-dala tayong tatlo ni na Ishmael. So, might as well take part. Ikaw lang ang nag-convince kay Ate Guy para maging part nitong Himala musical. Kinausap ko siya, kinausap si Madonna, pero talagang tinutukan ko siya, nag-uusap kami, anong gagawin, paano nga ba, etc. Kung ganito kaya, naglang kami sa maraming ano. Kung ganito kaya, pero parang hindi maganda, kung gano'n, huwag na lang kaya, kung ganito kaya. So, prinoseso naman